Ang aking pong tinutukoy, alam mo ba, Jen, na may bagong survey na inilabas ang Pulse Asia? Yan ang hinihintay-hintay ko. Ito, mas bago ito. Kasi yung nakaraan ay March 15 to 20, di ba? At yun ay iba ang gumawa. Iba pa. Ito ay Pulse Asia, March, hanggang katapusan nito, Marso eh. Ganon. Bago So, yun ang pinaka-latest. Latest ito. Alam mo ba, na si Kong Dante Marcoleta... Yan na, inuna mo na agad, ha? Siyempre, ayan, no? Pasok na ho siya sa winning circle. Wow! Ayan, no? Ang ibig sabihin ko kasi niyan, kaya yan lagpas sa 12. At bakit may kulay pula doon. Yan yung, kung statistics ang pag-uusapan, yan ho ang mga possible na pumasok sa Magic 12. Yes, kasi yan naman survey Hindi pa naman actual na botohan yan. So yan ay statistically, mga tied po yung nandun sa bandang ibaba, yung 11, yung 12 to 18. So kung bibilangin mo, halos ano yan 18 lahat. 18 sila. Yes, 18. So, ibig sabihin yan, pagka yan ay na-translate sa boto talaga, numero ng boto, depende na lang sa lamangan. Kung sino ang mapapasali sa talagang number 12. Sa kalimitan ng pangyayari, siguro ngayon ay, anong petsa ngayon? 11, no? 11, April. April. Tapos dapat yung bago matapos ang Abril, medyo matining na yan. Yung top 6, medyo kung pag-uusapan natin sa Magic 12, medyo okay na yan. Makakasiguro na yan. Kung survey ang pagbabatayan. Kung bumaba man, ay pasok pa rin yan. Pagdating mo halimbawa ng huling, yung Mayo, yung unang linggo ng Mayo, mas matining yung top 1 to 9 siguro. Yes. Ayun. Hanggang Mayo, 12 mo na yan, ano na yan? Siguro maglalaban lamang na yan, 9, 10, 11, 12. Pero ibalik natin dun sa resulta ng survey, Jen. Yan. Meron lang po akong gustong ipapansin sa inyo. Pulse Asia, March 23 to 29. Na ito po ay hindi naman pinapansin ng ibang gumagawa ng balita. Ibalik natin dun sa... Yung kanina. Paki-stop mo. Stop. Yan. Yan yung voting for tsaka rank, di ba? Pero nasa unang column, awareness. Yung awareness ng isang tao. Kung makikita nyo, yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, puro 100% ang awareness niyan, di ba? Yung Bam Aquino, 98% pa nga, no? Ang ibig sabihin yan, halos lahat dyan ay 100% na, Ang pinakamababa sa 100%, 100, 99, 98, 97. Ayan. Pero tingnan nyo si Kong Dante Marcoleta. 74% pa lang ang awareness. Ano ibig sabihin yan? Mababa yan. Yung 100% na awareness, ibig sabihin lahat na ng tinanong, alam na kandidato ito, ang boboto lang sa kanila ay 61.9%. Tama. Yung pinakamataas. At ganun din naman, halimbawa, ang pinakamababang nasa 100% si Manny Pacquiao. 32.0 ang boboto sa kanya. Kay Kong Dante Marcoleta, 74% pa lang ang aware. So, ibig sabihin, marami pang bilang ng mga tao sa Pilipinas ang hindi alam 1/4 pa, 26% pa. Na siya ay tumatakbo sa pagkasenador. Papaano ngayon, Jen? Yung sa 26% na yun, malaman din nila na kandidato at tumatakbo si Kong Dante Marcoleta sa pagkasenador. Kasi yung voting for naman, yun yung conversion. Yung conversion, yes. Ibig sabihin nito, yung kanyang pag-asa na umangat pa ay mas malaki pa kaysa dito sa kay Bam Aquino na 98 na yun. Yes. Nakuha na niya lahat halos Nalagpasan na nga niya yung Kiko Pangilinan sa Amy Marcos na pares 100. 2% na lang ang hindi nakakaalam na siya ay kandidato base sa statistics. So si Kong Dante, marami pang hindi nakakaalam, 26%. At habang tumatagal ang sa isang buwan na lang halos. Kampanya, isang buwan. Yung 26% na yon, posible na magdagdag pa sila ng voting for, di ba? Kasi yung awareness niya, ang tao, halimbawa ang tao,
Yun yung computation yung conversion. Na yung tao, pag nalaman niya, ay, kung dati ko ba yun? Tumatakbo ka pala? Iboboto kita! Ayan. Yun ang conversion. Meron pang mga taong ganon. Yes. Na sigurado, siguro, kaya hindi siya na iboto dito sa survey nito, hindi alam. Hindi niya alam. Yes. So, yun ang sinasabi natin. Oho. So, kung ang pagbabatayan ay survey nito, yan po ang mensahe niyan. Kasi tinan mo, yun nasa baba niya dyan. Totoo. Amy Marcos, 100 na nga naubos na niya yung pwede niyang bentahan. Naabot na niya yung peak niya, no? Parang sa 10 tao dyan, na sabihan mo na bili ka nito, bili ka nito, bili ka nito. Si Kong Dante, nasa 7 pala, meron pang 3 bebentahan yan. Kasi yung mga yan, yung mga incumbent senator, saka dati naging senador na, yung Kiko Pangilinan. Kaya alam, di ba? Tapos, ang sumunod na, 60% na. Yung lalo na yung mabababa, 95, 97, pero nasa baba pa, kukunti nila yung mababatak. Kay Kong Dante, malaki pang pwedeng batakin. Yan ang sinasabi natin. Kaya yung 28% na yun, 28.3%, in 1 month, pwedeng madoble yan, ha? Pwede. Pag naging doble yan at naging, sabi mo, 28 plus 28, 56, aakit pa siya, pwede siya umakit hanggang number top 3, Nelson. Pwede. Di ba? Kasi yung itaas, wala nang itataas yun eh. Wala na. yun na. Sagad na. Nasa peak na yun, no? Pero kahit na sagad na sila, halimbawa, Senador Bongo. Pero parang, ano na sila? Kampante na, yes. Comfortable. Yung 1 to 6, masasabi natin sa ngayon parang i-maintain mo na lang yung publicity. Kasi 100% na. Ibig sabihin, wala na nga itataas. Yes. Pero kay Kong Dante, malaki, 25%, 26% pa. Tama. Ang pwede pang itaas din. Kasi, malay mo, next week, yung Bam Aquino, pwede niyang malagpasan yan. Si Philip Salvador, again, 97% din na abot niya. Ubus na. Ubus na halos. Tsaka artista, maaari ko, kung dumating ang pagkakataon, yung Bam Aquino tsaka Philip Salvador, malagpasan pa niya, di mas aangat pa ng konti yan. Magdedelikado pa yung Manny Pacquiao at saka yung iba pa. Kaya yung nasa, sabi ko nga sa'yo, Nelson, yung 9 hanggang 12, sa bandang huli, kung hindi ako nagkakamali, huling linggo ng Abril, mayroong lalabas na bago na survey pa. Yes. Yun, doon tayo magkakaalam. Again, ito'y pwede pong magbago kasi survey lang po ang ating pinag-uusapan. Nelson, survey lamang po ito. Sa nangyari, gaya ng ating binabanggit, Nelson, sa nangyari kasi ngayon sa takbo ng politika sa atin at nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang laki ng ipinag-iba na iba ang landscape. Yes, at na ibang landscape. Tsaka tinatanong mo dyan na anong epekto ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, di ba? Tingnan mo ngayon si Senador Bongo kung nasaan. Ayun, top 1. Si Senador Bato pala. Ayun, biglang pumalo rin sa number 3 ngayon. Nga, di Diba? ba? Pero yung nakarang survey ng SWS, medyo nandun siya sa baba-baba. Ayun, nasa second column siya. Di ba? Ngayon, tingnan natin, kaya ako, ito itama nyo po kami sa aming analysis na nangyari sa ating bansa ngayon. Masasabi nyo bang maraming galit kay Pangulong Duterte? Kasi kung may galit sila kay Pangulong Duterte, wala si Bongo dyan. Yung Bongo ang pangunay maapektuhan dyan. Sapagkat ngayon po ay mukhang palong-palo. Bantakin mo sa kanyang second, palong-palo. Naalala ko to si Leo Palo. Kaya palong-palo ngayon, kaya si Leo Palo, papito-pito ngayon Yung kanyang number 2, yung Erwin Tulfo, ipaki-close mo nga ulit, direct. Close up. Ayan. 51, laki ng lamang, halos 11%, yung voting for niya. Di ba? Ang laki niya, malaki po yan. Ayun ang sinasabi natin. Sige po. Siguro alang-alang sa mga nasa radyo, Nelson, bagitin na po namin. Sige. Yung second na pinakita mo kayo na direct, mas maganda tignan yun yung mas malaki. Yan. Ang number 1 po, ito po ay Pulse Asia Survey ito. Isinagawa po ito March 23 to 29. Number 1 po, Kuya BG. Bongo. Bongo. 2 at 3, Erwin Tulfo. Dumikit po sa kanya, laki ng itinaas, Ronald Bato de la Rosa.
Statistically tied po sila, 2 and 3. Ano, ha? Pang-apat po ngayon ay dating senador din, dating Senate President Tito Soto. Yung Pia Cayetano, mukhang sa ilang mga araw na ang trend niya pababa, si Senadora Pia. Yan. Pero yung Bong Revilla, naku, medyo maganda rin ang standing nito. Hindi siya natitinag doon sa kanyang top 6. Tumataas yan. Oo. Si alias Pogi. Ay, naku, Senador Bong. 36.9% ang trend niya ngayon, pataas pa. Senador Ping Lacson ay 36%, 5-11. Ito pang isa, Willie Rebillame. Ayan. Bantakin mo yan. Kung ako kasi Senador Willie Rebillame, Nelson. Ano? Kung ako lang, suggestion ko lang. Yaman din lamang, aywan ko, kung sana naman ay hindi pa pumapasok sa kanyang damdamin ang nangyayari sa kanyang survey. Pupuntahan ko si Kong Dante. Mga kababayan, yung mga botante ko, ay ipapasa ko lahat kay Kong Dante Marcoleta. Hindi natin alam, Jen. Dumalay mo, di ba? Hindi natin alam. Ako kasi, batay sa mga interview sa akin, hindi ko pa naiisip ano gagawin ko sa Senado. Samantalang si Kong Dante, ang dami ng plano at marami nang gagawin sa Senado. Willie Rebillame po yun, ha? Sumunod po, si Ben Bitag. Si Kuya Ben, medyo ang trend ngayon pababa, ha? Yun. Abby Binay, maganda rin ang standing nung Abby Binay, ha? Hindi na siya na-address sa punto na yun, ha? Ano siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nasa magic 10 pa rin po. Mayor Abby Binay, 35.3%. Tapos sinundan po ni Lito Lito, Lapid-Lapid. Ayan. Tapos po, 8-16, Manny Pacquiao. 11-17, si IP ito, no? Philip Salvador. Ayan. Tapos Camille Villar. Sino Cayetano to? Ba't Cayetano uli? Hindi, yung nasa number 5-10. Sino isa? Nasa, nagkabali ata. Sino yung number 1, 2, 3, 4, 5? Cayetano. Aquino. Bam Aquino. Yun. Okay, nagkamali eh. Aquino. Bam Aquino yun. Ayan, ang ano. Sa tingin ko, ilalampaso ni Kong Dante yun. Yung sinusundan niya. Kasi yung kanyang voting for, Bam Aquino, 28.6. Almost 0.3% lang ang pagitan nila ni Kong Dante. Out of 98. Mga 2 araw lang, lalagpasan na ni Kong Dante yan. Ngayon, Nelson, pati simpleng mga kababayan natin, natutuwa ako malaman, ang lalayong lugar. Mayroon tayong mga kababayan, may bit-bit na Bluetooth speaker, tapos umiikot sa barangay, umiikot kung saan-saan. Pinatutugtog lang nila yung jingle ni Kong Dante Marcoleta. Jen, hindi naman kasi katakatakan na gawin nila yun. Kasi tayo po ay umasa na dun sa tayo po umasa na sa pangako dati ni dating Senador Juan Ponce Enrile na gusto ko happy ka. Na ibababa niya ang presyo ng kuryente, singil sa kuryente. Kaya naipasa yung ipiralo, no? Pero noong sinabi niya yon, wala naman siyang pamamaraan, di ba? Nung ginawa yung batas after 21 hindi niya years. naman, yun nga sabi ni Kong Dante, marami tayong batas, hindi naman pinapatupad. Anong epekto? Wala din, di ba? Bali, wala. At yan ang sabi ng Kong Dante. Kapag ako naging senador, ang isa sa gagawin natin, yung mga batas na yan na ginawa para, una, ipababa ang singil sa kuryente, isa lang naman ang kailangan dyan ipatupad yan. Hindi ba? Yun daw ang ang isang trabaho ng mga senador na hindi nabibigyan pansin dyan. Yung bang may batas, titingnan mo kung ipinatutupad ba o hindi. Kasi sayang di ba? Totoo. Kaya ngayon dapat palakasin natin oversight power. Alin yung mga batas na magaganda na hindi na ipatutupad, may kapangyarihan palang oversight dyan. Bakit hindi na ipapatuwad? Tama. May papatupad. Itawagin yung mga ahensya ng gobyerno. Yung tagapagpatupad. Yan. Executive. Gumawa na kami ng batas. Hirap na hirap kami gawin ng batas. Ba't hindi pinatutupad? Tsaka ginagastusan ng bawat paggawa ng batas. Yan. Malaki po ang gastos dyan. Yun lang simpleng batas na ginawa, yung Magna Carta for the Poor. Si Kong Dante, isa sa mga main proponent yan. Ay, hanggang ngayon pala, nakalipas sa ilang taon, hindi pa nagagawa yung IRR. Naku po. Implementing rules and regulation lang. Nakatagal pa na. 5 pangunahing pangangailangan na mahihirap yun na ibibigay ng gobyerno. Ay, naku. Kasabay din pala ng Palace Asia Nelson, ito to, ipinadala sa akin ni
Wendy, at saka meron din palang nilabas na ngayon, yung Tangere. Ito naman ay Tangere. Ano bang petsa itong nilabas ng Tangere? Walang petsa, no ha? Kailan sinagawa itong... bago ito, mas bago ito, survey period, April 7 to 9 naman ito. April 7 hanggang 9, margin of error 1.96. Dito, Nelson ha, 1 to 3 pa rin. Bongo, hindi pa rin talaga nababago. Pero dito, ang kanyang katapat ay Ben Bitag Tulpo. Ayun. Tapos, 4 to 5 niya ay Bong Revilla, tapos ay Soto. Ayun. Dito, sa puntong ito, pasok naman Senador Francis Tolentino, number 11. Ayun, nandito rin siya, no? Yung dikit sila ni Mayor Abby Binay. Si Bato de la Rosa, 6 to 10 naman dito. Bong Revilla, pasok pa rin sa talagang matibay rin yung Bong Revilla sa Tangere. Tangere po, ito ay 4 to 5 naman yung Bong Revilla. So dalawa po ito, Nelson ha? Yung ating pinakita ay Pulse Asia, tapos itong sa Tangere ay halos yun din. Pero dito sa Tangere, ang Kong Dante ay 19 siya. Pero pasok na doon sa konting-konti na lang ang pagitan, Nelson. Ito pala yan, pinakikita din natin yan po yung Tangere survey period sa taas, April 7 to April 9, 2025. Ayun. Yan naman po yung resulta nila. Halos yun at yun na lumalabas, Nelson, ng mga pangalan. Di ba? So, konting, si Kong Dante kaya ay magbubudot din? Hindi na kailangan. Hindi kailangan. Hindi na kailangan. Ayan, sinasabi natin. Yan po ang again, abangan natin. SWS, wala pa no? Kasi inaabangan dalawa Pulse Asia at SWS sabi nila, yun daw pong huling linggo ng Abril. Meron niyang bago pumasok naman yung Mayo. Magkakaalaman na po dyan. Anyway, yan po ang bungad natin. Kaya inspiradong na ngayon, Nelson, ang Kong Dante Marcoleta. Ang trajectory niya, paakyat. Diba? Yan ang maganda dyan. Kumbaga sa marathon. Yes. Ang marathon yung, di ba, yung kadalasan dyan ay yung mga nauna. Sa marathon, bandang huli, wala. Pagod na agad Si Kong Dante kasi, kumbaga, takbo niya diesel, Sumihirit yan pag hanggang dulo yan At tinan mo, sa di ba, yung iba, 100%, ibig sabihin, ubus mo na lahat di ba? Siya, meron pa 26% na natitira. So, ang may papayo na natin sa kanya, konting sipag pa, no? Yung mga lugar na hindi niya halos napupuntahan, siguro kailangan niya puntahan. Ang balita ko, pati Sulu ngayon, Nelson, ang probinsya ng Sulu ay may imbitasyon sa kanya na pumunta doon. Yung magkakatabi, Sulu, Maguindanao Sur, tsaka Maguindanao Norte, yung Sultan Kudarat, tsaka yung Tawi-Tawi. Ayan ho, talagang ang sabi ng mga gobernador daw ata doon, Nelson, mga incumbent governor, bilang pagpapakita din ng kanilang pagsuporta sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isasama nila sa kanilang listahan na iboboto sa dating na eleksyon ang Kong Dante Marcoleta.